Mamaya po, may banal na hapunan po tayo. So, sabay-sabay po tayong kakain, sabay-sabay po tayong uwi. Huwag po natin intindihin yung oras dahil ang Sunday po, di ba? Sabi sa Exodus 20 verse 8, pababa, 6 days you will labor. 6 na araw kayo magtrabaho. Amen po ba? Amen. At sa kapitong araw, kayo po ay sumamba. Ito po ay araw ng pamamahinga. At ang sabi po ng Diyos, isalagaling niyo sa akin. So yung one day ngayon equals to 24 hours. Amen po ba? Pagmamayari po ng Diyos yan, yung 24 hours. Hindi po yan family day, hindi mo yan day, hindi po yan kanino mang day. Kundi ang Sunday po ay Lord's Day. Amen. Amen? Kaya dapat ang lahat po na sumasamba, lahat po ng mga anak ng Diyos, ay dapat nasa banal na pagtitipon. Leviticus 23 verse 3, amen po ba? Ang araw po, ng ikapitong araw ay banal na pagtitipon. Ibig sabihin po pag-araw ng linggo, that 24 hours ay banal na pagtitipon. Kaya dapat wala pong natitira sa tahanan. Amen po ba? Kasi nga po ang Sunday, itong araw, ay banal na pagtitipon. Dapat sa banal na pagtitipon na yun, meron kang katipon na banal. Amen po ba? Okay, puso po yan ng Diyos. Kaya dapat, sa ikapitong araw, walang magtatrabaho. Kung susundin po natin strictly, seriously, ang Biblia, sa araw ng linggo, ikapitong araw, ay wala po dapat nagtatrabaho. Eto po, kung meron talaga tayong pananampalataya, ako po noon ay pumapasok po ako ng Sunday. But, nung aking kadalagaan, dahil I was very in love to our Lord Jesus Christ, hindi po ako pumapayag na meron po akong Sunday work. May kaunti po tayong natapos, pero hindi ko po nagamit yun. Dahil ako po ay naghanap ng trabaho na meron pong Sunday. Wala po akong makita. Alam niyo po bang ginawa ko? Sabi nga ng mga kaklase ko, hindi ako bagay na ko. Dahil gusto ko pong sumunod sa Panginoon, pumasok po ako ng lugawan. Lugawan. Kasi gusto ko mag-church. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ng marami. Ang alam ko na, yung sinasabi ng Diyos sa akin. Kaya dapat lahat ng tao sa buong daigdig, susundin ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ay mapagmahal, yan po ang kanyang nature. Amen po ba? God is love. Amen? Pero sa side din po ng Diyos ay nagagalit din po siya. Kaya na po may mga lindol. May mga bagyo, may mga tsunami. Amen, may mga sakuna. Nasa Biblia po yan sa Lumang Tipan, sa Jeremiah, sa Job. Amen. Nagagalit po siya. Kaya ang nais at ibig po ng Diyos ay dapat po natin siyang kilalanin. Dapat po natin siyang sundin. Amen po ba? At doon po sa ating mga bisita kay Relationets, first time po dito sa Panginoon, bisita. First time po sa Panginoon, first time po sa Panginoon, mga bisita. Praise the Lord, palapakan po natin ang Diyos. Praise God. Alam niyo po, mga visitors, medyo mahirap unawain itong aming, pero mabilis lang po yan mamaya. Okay, susugan po tayo ni Pastor Gary. Bisita sila sa kabila eh. Okay, mga bisita, ito po. Ito po ang good news ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Ito po ang pinaka-good news. Bagamat, paano nagiging good news yun? Ang sabi po sa 1 Corinthians, chapter 15, okay, babasahin po natin, baka sabihin po natin na focus po tayo. Kailangan po ay atin pong babasahin sa Biblia kung ano po ang good news. Ang sabi po rito, diretso na po natin sa 3. Sapagkat ipinibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking tinanggap
na si Kristo ay namatay. Okay? Sa verse 1, kung titingnan natin, ang sabi po niya, ni Paul, ngayon mga kapatid, pinaalala ko sa inyo ang mabuting balita. Mabuting balita. Meron pong balita. Mabuti. I-share na lang po natin. Masyado na tayong gawin sa oras. Ang sabi niya, ito po ang mabuting balita. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo, una, sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay. Good news ba yun? Sa iba, hindi po yung good news, namatay lang ang good news pa. Amen? Pero for us, ito po ay good news na si Kristo po ay namatay. Bakit siya namatay? Para sa ating lahat. Namatay si Jesus para sa iyo. Para sa akin. Para sa ating lahat. Amen po ba? Kung iisipin po natin, ako, namatay si Jesus para sa akin? Opo. Kasi, ganun kanya kamahal. Amen. Amen? Number 1, bakit namatay ang Panginoon Kristo? Para sa atin dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the world. Amen? Para na yung mga bisita. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Si Jesus po yun. Ang sino mang sumampalataya, wala pong pinipiling reliyon yan, ha? Wala pong pinipiling may pinag-aralan ng wala. Ano man po ang estado ng ating buwan, may pinag-aralan kayo wala. Mayaman o mahirap, ano man po. Basta kasama ka roon. Kung ikaw ay sumampalataya, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Amen. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga bisita, mga iniibig na mahal. Kung bakit ang Panginoon Kristo ay namatay? Dahil po, mahal tayo ng Diyos. Amen. Kalamitin katabi mo, ikaw ba mahal mo ang Diyos? What are we going to render in loving God? Mahal mo ang Diyos? Tanungin mo, bakit pag Sunday wala ka? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Ang sabi ko sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. Jesus said. Amen po ba? Amen. Mahal ka ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, the kind of love na ginawa ko ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Example, kung mayroon pong nangangailangan ng isang mata, dahil gusto niyo makakita, dahil yung sa yung dalawa malinaw pa naman, hihingiin niya yung mata mo isa. Ibibigay mo? Ibibigay mo ba yung isang mata mo? Lalo pag kapatid mo, mahal mo sa buhay, naging kuya, ate, pahingi ng mata mo, gusto ko pang makakita. Ibibigay mo? No. Hindi natin ibibigay. Kung ang kapatid mo ay mamamatay na at gusto niya mabuhay at umiiyak, ang sabi niya, kuya, nanay, tatay, bunso, pahingi ng bato mo. Gusto ko pang mabuhay. Pahingi ng isang bato mo, dalawa naman malusog sa'yo. Ibibigay mo? Hindi mo siya ibibigay. Amen? Kasi, ganyan tayo tao. Kasi iniisip po natin yung ating safety. Amen po ba? Pero, alam niyo po ba, ito po ang good news. Si Jesus, hindi lang po mata, hindi lang po bato, hindi lang po atay, hindi lang po paa, buong katauhan
mahal ka pa rin ng Diyos, gaano mo siya kamahal? Kung mahal ka pala ng Diyos, gaano po ba Amen. kamahal? Huwag mong sabihin walang nagmamahal sa'yo, walang pumapansin sa'yo. Amen po ba? Maraming nananapit sa'yo, ini-stop ka, hindi ka pinapansin sa buhay, umiiyak ka, nalulungkot ka mag-isa, dahil sinabi mo walang nagmamahal sa'yo. Amen? Hindi totoo yun. Merong Diyos na nagmamahal sa'yo, na gumawa Amen. ng pangalan sa'yo, at very special ka sa Kanya. Mahal ka niya. Amen! Amen po ba? Yan po ang number 1 kung bakit namatay si Jesus. Number 2, bakit siya namatay? Because Jesus redeemed us from the law. Tayo po ay tinubos ni Jesus sa sumpa. Sumpa! Yung wala pa po sa pananampalataya, wala po sa Panginoon Hesus Kristo. Hindi pa po nakarating sa Diyos. Lahat po yan ay nasa sumpa. Amen? At you know what? Church, dito, hindi po natin makikilala ang Diyos sa relihiyon. Dito natin siya makikilala. Amen! Amen! Itong Biblia, ito po yung, di ba pag bumili tayo, natin yung example, kapag bumili tayo ng electric fan, meron kasama yung papel, di ba? Amen? Meron siyang manual, amen po ba? Nang sa ganun kapag nasira ang electric fan at gusto mong buuin, may guide ka, amen? May guide ka, amen? Amen! Kung gusto mong buuin yung electric fan para magkaroon siya ng hangin, amen po ba? Itong Biblia, sa buhay ng tao, kagaya ng electric fan binili, may manual. Sa buhay din naman ng tao, meron din pong manual of life. Amen! Ang Biblia, at ang Biblia, ito ang manual ng buhay. Kapag itong binabasa mo, kung kulang ang buhay mo, malungkot ang buhay mo, natarahot ka, nag-alala ka, nababalisa ka, nangangamba ka sa buhay. Hello, church, kapag may Biblia ka, mabubuo ang buhay mo. Church, mind this. Education is incomplete without the Bible. Hello. Lahat ng pumapasok sa church, lagi ko sinasabi, kapag papasok ka sa church at haharap ka sa Panginoon, eto gagawin mo. Kakalimutan mo na meron kang pinag-aralan na mataas sa ibabaw ng mundong ito. Iiwan mo yan sa labas, hindi mo yan pwedeng dadalhin sa loob. Amen po ba? Kaya ayaw ko ng Diyos na ipagmamayabang natin ating mga pinag-aralan, mga kayaman, mga tinapos. Amen po ba? Kaya tayo politicians, ano man po ang katayuan na ating buhay, tayo sa katatan niya. Kakalimutan po natin yan sa labas. At pagharap natin sa Panginoon, parang wala na. Amen po ba? Alam niyo po ba? Ang sabi po ng Jeremiah 9:23, huwag ipagmayabang ng malalakas ang kanyang kalakasan. Huwag ipagmayabang ng marunong ang kanyang karunungan. Hello? Malakas na tayo? Marunong tayo? Amen? Meron tayo na. Pero ang sabi ng Diyos, huwag po natin ipagmamayabang yan. Ang ipagmamayabang daw po natin, ang sabi ng Jeremiah 9:23, ang ipagmamayabang mo ay kilala mo ako. Amen! Pag hindi natin kilala ang Diyos sa Biblia, wala kang karapatang magmayabang. Kahit marami kang pera. Kahit mayaman ka, kahit doktor ka, ano pang, hindi po masama maging doktor, may mga tinapos, maganda po. Pero lahat ng pinag-aralan na yan ay hanggang lupa lang, hindi mo yan madadala sa langit. Amen! Hindi po tayo tatanungin ng Diyos kapag harap natin sa Kanya, nagtapos ka pa ng doctorate? Nurse ka ba? Medic ka ba? Professional ka ba? Seaman ka ba? Angel ka ba? Hindi po tatanungin ng Diyos yan. Ang tatanungin po ng Diyos sa atin, nagiging anak ba kita habang nandun ka pa sa lupa? Dahil ako ngayon ang ama mo.
Nakilala mo ba ako? Amen po ba? Walang dapat magmamayabang kahit pogi ka pa, maganda ka pa, ano ba ang status sa buhay mo? Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia at hindi mo ipamumuhay ito, wala kayong dapat ipagmamalaki. Amen. Hindi po masama mga bagay na yan, kailangan natin yan. Pero huwag mong ipagmalaki yan. Amen. Huwag mong sabihin na bibili ka ng maraming kotse, lupa, bahay. At marami kang servants. Huwag mong ipagmamayabang yung sa Diyos at kahit kanino. Dahil sa harapan ng Diyos, hindi niya kailangan yan. Marami ang Diyos niyan. Amen. At in fact, sa kanya nga galing yan eh. Amen po ba? Amen. Palapakan po namin. Mabuting balita! Mahal ka ng Diyos. Huwag mong kalimutan yan paglabas mo sa lugar na ito. Huwag mo kung sinabi ni Satanas, walang nagmamahal sa'yo. Malungkot ka na, magbigti ka na lang. Amen po. Ang dami mo ng problema. Ang dami mo ng mga intindihin sa buhay. Ang dami mo ng, hello, ang dami ng pinukulong. Amen po ba? Huwag mong kalimutan. May pangako ang Diyos araw at gabi. Hebrews 13 verse 5. I will never leave you, nor forsake you. Huwag mong kalimutan. Hindi ka iwanan ng Diyos. Amen. Number 2, Christ. Bakit namatay si Jesus? Christ redeem us from the law, from the curse of law. Yung wala pa sa banal sa Kristo, wala pa sa Diyos, hindi pa nakakilala sa katotohanan, nasa curse po tayo. Sa Exodus 20, verse 5 pababa, sinusumpa ko kayo. Ang sabi ng Diyos, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Kaya nga po, merong high blood. Si Lolo high blood, si Tatay high blood, si anak high blood, si apo high blood. Kapag hindi ka nakakilala sa Diyos, habang salinlahi ay may high blood. Amen po ba? Pero, ito ang good news. Jesus namatay para bawiin ang high blood mo. Amen! Amen. Palayain ka sa sumpa ng sakit at karamdaman. Amen po ba? Amen. Hello! Nais ka niyang pagalingin in fact 2,000 years ago. By His stripes we are healed. Just claim it. Amen po ba? Amen. Number 3, kung bakit po namatay ang Panginoon sa Kristo. Upang gapiin, talunin ang kaaway. Colossians 2:15. Pinawalang bisa na kunyang kapangyarihan ng kaaway. Amen po ba? Amen. Pinawalang bisa, ibig sabihin, mga kapatid, wala nang kapangyarihan si Satanas sa mga mananampalataya. Amen. Wala nang kapangyarihan si Satanas sa buhay mo. Amen. Wala na siyang power 2,000 years ago. Amen po ba? Amen. Nanawa po ba natin, mga kapatid ko? Ito na po mga bisita. Ang kailangan po natin gawin, may preparation po tayo. Gusto po natin maranasan ang pagpapala, himala, ang bukas na langit, araw at gabi. When we say pagpapala, hindi lang po yan pera. In fact, maraming tao, maraming pera, pero wala silang kapayapaan. Kayamanan po yung kapayapaan. Amen. Ang walang nabibili sa palengke, sa tindahan na kapayapaan. Sa Diyos po, ang Diyos po ang nagbibigay ng kapayapaan. 1 Thessalonians 5:23. Amen. Yan po ang hinahangad ng marami. At kung gusto po natin makarating ang kapayapaan sa buhay natin magkakilos, araw, gabi. Amen po ba? Kahit tumala po mga kalungkutan, kabiguan, mga pagsubok, mga pag-alala, mga katakot sa buhay. Ito po, magiging matagumpay po tayo. Una, may gagawin po tayo mga bisita natin. May gagawin po tayo. You know what? Nung si Jesus Christ ay nag-start po ng kanyang ministry, almost 3.5 po siya nag-ministry, si Jesus Christ. And then, he went to the cross, he offered his life. Ang kanya pong unang ipinangaral, pagkatapos po niya siya nabautismuhan. Alam niyo po ba, ang unang niyang ipinangaral, na ito dapat ang gagawin ng tao. Ang sabi niya sa Matthew 4:17, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Amen. Church, this is the very, very important message. Ang sabi po rito, para maintindihan po natin lahat, hindi po tayo maguguluhan, magkaroon po tayo
Amen. Yan ang kailangan mo. Ito ang paparating ng Diyos sa'yo. Gusto mo yan? Ito po, preparation. Repent. Amen. Pagsisihan po natin ang ating kasalanan. Magmula ng ating kabataan hanggang sa mga oras na ito. Bakit? Hindi lang po siya pagsisihan, kundi tatalikdan. Hindi mo, Lord, sorry po ha. Nagsyago ako, nagmura ako, nagsinungaling ako. Lord, sorry po ha, nangapit ako. Amen. Nangalo niya ako, nag-iapid ako. Panginoon, sorry po ha. Masyado akong nagamo sa vision kasalanan. Sorry po. Sa pag-sorry mo na yan, pinatawag ka na ng Diyos. At gusto niya na pag nag-sorry ka, lalayuan mo na, puputulin mo na, hihiwalayin mo ng kasalanan. At alam niyo po ba, pagkatapos noong ginawa mo na yan, paghaharian ka ngayon ng Diyos. Amen. Yan po ang preparation, magsisi at pagtalikod sa kasalanan, magmula ng kabataan hanggang ngayon. At pagkatapos yan, paghaharian ka na ng Diyos. Amen. Hello? At paghaharian ka na ng Diyos, Diyos na ang kasama mo. Araw at gabi. Siya na ang magpapayapa sa'yo, magpapala sa'yo, magpapagaling sa'yo. Hello? At magpapatagumpay sa iyong buhay araw at gabi. Kaya anong pagsubok, problema, kapagatian ng buhay, ay kayang-kaya mo kasi meron ka ng Diyos na kasama. Amen? Bakit? Kailangan po muna natin magsisi. Talikdan ang kasalanan. Amen. Kasi church, kapag hindi po tayo magsisisi sa ating kasalanan, hindi po tayo kahit kailanman paghaharian ng Diyos. Dalawa lang. Kung hindi tayo pinagharian ng Diyos, sinong naghari? Si Satanas. At ano ang gagawin ni Satanas sa buhay mo? Si Satanas walang awa yan. Walang pag-ibig yan. Amen po ba? Papatayin ka niyan sa bisyo at kasalanan. Papatayin ka niya, lulunurin ka niya sa problema, sa pagsubok. Hello? At sasabihin niya wala ka ng pag-asa. Amen po ba? Pero church, totoong pagsisisi at pagtalikod, pwesto, pagharian ka na ng Diyos. Amen. Gusto mo ba natin pagharian tayo ng Diyos? Amen. Magsisi po tayo ngayon bago ito ay lumabas. Amen? At ang sabi ng Book of Acts, ang sabi po ni Pedro, sabi niya, pagsisihan niyo talikdan at magbalik loob kayo sa Diyos upang ang mabubuting bagay na galing sa Panginoong Diyos ay darating sa inyo. Amen. Church, kapag nagsisisi ka, paghaharian ka ng Diyos, pangalawa, yung mabubuting bagay na hinadlangan pinarahan ni Satanas ay darating na sa iyo. Ang mga himala at pagpapala na hindi mo naranasan sa buhay mo ay mararanasan mo na. Amen. Amen? Ang tunay na kayamanan kunin natin na magdadala sa kalangitan. Amen. Nanawan po ba natin, church? Ibig sabihin, mga kapatid ko, pag hindi po nagsisi ang tao, hindi po siya tatalikod sa kanyang mga kasalanan, hindi siya pagharian ng Diyos. Pangalawa, lahat ng mabubuting bagay na galing sa Diyos. Galing sa Diyos, ha? Kasi si Satanas nagbibigay din po ng mabubuting bagay. Amen? Sa Matthew chapter 4, nag-offer po siya ng kayamanan. Ibigay ko sa iyo lahat yan. Lahat ng pera, lahat ng kayamanan ng mundo, sasamba ka lang sa akin na magpatira pa. Pero yung kayamanan na galing sa Diyos, bunga yun ang pagsunod natin sa Diyos. Amen. At yung kayamanan na yun, pag nasa iyo, iingatan ng Diyos, hindi yun mauubos, hindi yun mawawala. Amen. Amen po ba? Kaya, church, kung gusto po natin pagharian ng Diyos, sa araw na ito, pagsasihan natin at taligdan. Amen. Ating kasalanan. Aminin natin na tayo ng kasalanan. Amen! Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 9 to 10, ang lahat po ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Lahat ng tao
Amen. Walang matuwid, walang kahit isa. Noong wala pa kay Jesus, wala pang matuwid. Pero nung narating tayo sa Panginoon Kristo, sumampalataya po tayo, hindi lang po tayo ginawa matuwid, pero ginawa pa po tayong anak ng Diyos. Amen. Palapakan po namin ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, are we prepared? Magre-repent tayo bago tayo uwi? Pagdating po natin sa kanan, alam niyo ba, maririnig pa rin ninyo ang boses ko. Kung ano sinasabi ko, I am just instrument vessel ng Panginoong Diyos para makarating po sa inyo ang good news. Amen? Ang sabi po ng Romans 5:8, ang sabi po niya, God demonstrates His love. Ipinahayag, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo makasalanan pa. Amen. Amen? Habang nagmumura ka, habang nagsisinungaling ka, habang nagnanakaw ka, nagkikipid ka, nangangalunya ka, habang nagbibisyon kasalanan ka, habang nasa galit mo, tampoy na langit ka, alam mo, habang hindi ka maintindihan ng Panginoon, lubog ka sa kasalanan, walang direksyon ang buhay mo, alam mo, doon ka minahal ng Diyos. Amen. Amen? Kaya bakit di natin pasalamatan ng Diyos? Amen po ba? Pasalamatan po natin ang ating Diyos sa buhay dahil mahal niya tayo. Amen po ba? Amen. Naramdaman na po ba natin yung pagmamahal ng Diyos? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi galit ang Diyos sa'yo. Amen. Kalamitin mo, titigan mo sa mata, sabi mo, hindi galit ang Diyos sa'yo. Mahal ka ng Diyos. Amen? Okay? Dahil hindi galit ang Diyos sa'yo, pati na kayo, dapat sa susunod na Sunday narito ka ulit. Pag-aralan, po ba? Praise the Lord! Nag-e-enroll na lang mga visitors, nag-e-enroll na lang po tayo ngayon sa kingdom na pag-aaral. Amen? So little swift to pero kalahatiin ko lang to. I let my brother husband, okay? Gusto. Alam natin, hindi natin siya nakakapiling sa church na ito dahil meron din po siyang pinamahalaan doon sa QC. Ewan ko ba, dyan yata kami hinubog ni Lord. Amen! Ang sabi nito, Lord, itong prayer. Lord, find us. Asa na yun? Okay, Lord, find us faithful. Okay. This is in response to what Jesus said to Smyrna church. At hindi lang po ito sinasabi sa Smyrna na church, kundi extended to all the churches all over the world, and so to Jesus my love church family. Amen? Okay. Doon po to the church in Smyrna, ang text po natin is Revelation chapter 2, verses 8 to 11. Okay. At ito po yung sinasabi po ni Jesus doon kay John, kay Apostle John. Amen po ba? At isinulat ni John. John saw the vision. Okay? And while seeing the vision, nag-reflect po siya. At doon kanyang pag-reflect, isinulat po niya. At ito po ang kanyang isinulat. Verse 8, to the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. Ang sabi po niya, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know the slander of that who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Verse 10, ito po yun. Do not be afraid. Kalabitin mo nga katabi mo, do not be afraid. Huwag kang matakot. Okay. Of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put you, some of you, in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days.
the life of John. Be faithful even to the point of death. Sa ibang translation, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Verse 11, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Palakpakan po natin ating position. So church, ating pong bigyan kahulugan ng salitang faithful. According to Webster Dictionary, ang faithful daw po ay loyal. Loyal. Okay? Ang ibig sabihin ng loyal, hello, true, faithful, binalik lang ang word, true to, okay, saan ka loyal? Sa duty mo, sa pag-ibig mo, sa obligations mo, devoted to one sovereign, sa Diyos o sa government. So how can we know that a certain person is faithful? I-example po natin yung mag-asawa. Ang mag-asawa, dapat may loyalty yan sa kanyang asawa. Amen po ba? May mga asawa, umalak pa kayo. May asawa na Kahit si nasa labas kayo ng bahay, may asawa pa rin kayo, huwag niyong kalimutan. Amen po ba? Amen. Para wala pong chance sa Satanas, okay? So ang sabi po, praise the Lord, kung ikaw po may asawa, para masabi natin faithful ka, loyal ka sa asawa mo, ginagawa mo yung duty mo dun sa asawa mo, lalaki ka man o babae. Amen po ba yung lalaki gagawin niya ang duty niya, obligations niya, yung love niya doon sa kanyang asawang babae. Ganun din po ang asawang babae, gagawin po niya yung loyalty niya, yung duty niya, yung obligation niya. Amen po ba yung duties niya doon sa kanyang asawang lalaki. Amen po ba? Amen. At pagkaganyan po ang pagsasama ng mag-asawa, para kang nasa langit. Amen po ba? Pero minsan, may mag-asawa ngayon. Sa loob ng tahanan, yung mag-asawa minsan, naramdaman mo yung parang kalahating langit at kalahating impyerno. Amen? Kapag wala sa Panginoon ang mag-asawa, ang maramdaman mo sa loob ng tahanan, para kang nasa kalahating impyerno at kalahating langit. Amen po ba? Kaya dapat ang mag-asawa ay lumulunod sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Langit ang inyong tinitirahan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord! Mag-asawa! Do your duties, your obligation, babae ka man o lalaki ka man, para you can enjoy both, amen po ba, heaven on earth. Mga anak! Saan ang loyalty niyo? Mga anak! Mga anak! Umalakpak ako mga anak! Are you faithful to your parents? Kapag inutusan ka kayo, anak, paghugas mo na kayo, pinggan magsaing, anak, magwalis, anak, paglaba, anak, mama, wait lang! Wait! Wait, mama! Ako na naman! Ako na naman! Alam niyo, mga Kristiyano, kahit kayo lahat gagawa na sa inyo lahat ng pagpapala. Ang lahat ng faithful na mga anak. Amen po ba? Kung bakit maraming magugulong tahanan ang mga anak hindi faithful sa nanay at tatay. Mabigat sa magulang, pero walang Kristiyano, walang taga-Jesus Island family na mabigat sa magulang. Lahat po ay loyal, faithful sa magulang, masunurin, obedience. Amen po ba? Mabait, magalang, marespeto. Pag umaalis, nagpapaalam sa tahanan. Amen po ba? Pag nag-boyfriend, sinasabi sa magulang. Amen po ba? Pag nag-girlfriend, sinasabi sa magulang. Ganyan mga anak, para walang impyerno, kalahating impyerno sa bahay, kalahating langit sa bahay. Dapat may harmonious ang family. Amen po ba? Anak, alam mo obligasyon mo. Nanay, tatay, alam mo obligasyon mo sa anak. Anak, para mas maganda po. Kailangan ang sentro po sa inyong buhay ay si Jesus Christ. Amen. Yan po ang faithfulness. At hinahanap po ng Diyos yan sa atin. Servants, mga lingkod ng Diyos, mga servant leaders, mga participants, mga pastors, are you faithful in your master? Amen. Kumusta?
tumawa ko. Kumusta faithful pa ba tayo sa ating mga hayop? Sa ating mga prayer and fasting? Hello, sa ating pag-aaral, sa ating paggawa ng mabuti. Faithful pa ba tayo? Hinahanap ko ng Diyos siya. Ang servants, I know how to defense to his master. Kailangan marunong kang magdepensa, kakampi mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, ang Smyrna na church is one of the 7 churches who did not receive rebuke from the Lord. Ang Smyrna na church ay hindi po naka-receive ng rebuke from the Lord. Kasama po ang Philadelphia. At ang sinabi nila sa mga Bible scholars, Philadelphia is the Philippines. Ang Philadelphia at Smyrna is a faithful church. Ang 5 churches dito na sinulatan ni John, yung 5 ay naka-receive ng rebuke. Hello. Pero ang Smyrna, hindi po naka-receive ang Philadelphia. Okay, ang 7 churches ay sa Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Okay? Yan po ang 7 churches. Na ang 7 churches po, yung pong 2 church ay hindi po naka-receive ng rebuke. Alam niyo po ba, ang Ephesian church ay naka-receive po ng rebuke. Bakit? They forsake their first love. At they are told to repent. Iniwan ng Ephesian church ang kanilang first love sa Diyos. Kumusta ang iyong pag-ibig sa Panginoon? Jesus is my life. Are you an Ephesian church? Nakalimutan na ang unang pag-ibig sa Diyos. At ang Smyrna church ay faithful. Pag-aralin po natin yung 7 churches, pero mag-focus tayo sa Smyrna muna. Ang Pergamum is a compromiser and told to repent. Okay? Bakit? Kumakain po sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakikiapin ang Pergamum church. Ang Thyatira church naman ay immorality and they are also told to repent. Alam po natin ang immorality. Ang Sardis po din naman ay superficial. Hindi natagpo ang ganap ang mga gawain nila sa harapan ng Diyos. Ang Philadelphia is a faithful church. Ang Laodicean church naman ay lukewarm. Ang kanilang pag-ibig sa Diyos, ang Laodicean church ay lukewarm. Ibig sabihin, hindi mainit, hindi malamig, maligamgam. Ang sabi ng Diyos, isusuka kita. Kaya pagka Kristiyano ka, manampalataya ka, servant ka, magpakainit ka lagi sa Panginoon. Kung hindi, isusuka ka ng Diyos. Amen? Praise the Lord! So church, praise God. Itong Smyrna, matatapos na po ako. Okay. Itong Smyrna church, ay sinabi ko kanina sa verse 10, ang sabi ko, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Alam niyo, habang nagpipray ako, ang hirap ko bigyan ng interpretation ng 10 days. Sabi ko, Lord, ano ba itong 10 days? Kasi alam nyo, ang nakita natin sa Biblia na 10 days, sa ating pagbabasa ng Biblia, ay yun na pong panahon nila Daniel and his friends. They are slaves in Babylon. Amen po ba? Amen. 10 days silang tines. Kasi inaalok po sila ng pagkain at inumin ng hari para sila lumakas. Pero against the dietary law. Kaya, ang sabi nila, we have to be faithful to our law. Kaya, test us in 10 days. Amen po ba? Doon ko lang po nakita ang 10 days. Sabi ko, paano ba itong 10 days ay Lord? Alam niyo, may narinig ako sa espiritu ko. Ang 10 days daw po ay maiksilang na panahon. Hello? Dalawa na po ba? Ibig sabihin po, yung pong maranasan ng taga-Smyrna na sufferings o persecution
Amen. Kung ano pong mga inumin na nakaka-harm, huwag na natin ipasok. Amen po ba? Amen. Kung ano po yung nakaka-harm sa ating physical na katawan, huwag na natin ipapausok. Amen. Kung ano po yung nakakasira sa ating utak, huwag na po natin. Hello! Amen. Kasi you are the church of God. Amen. Amen? Sinabi ko ng Christian, alam mo ako rito, tingnan mo, natamaan patuloy ako. Amen? Okay, church, ang sabi ko rito, na 10 days, and you will suffer persecution for 10 days. Alam niyo po ba, itong Smyrna Church, out of 7 churches, ito na lang po yata ang lugar, na place, ang nag-exist ngayon sa Turkey. Hello? The rest po, ay hindi ko na po alam. Basta nag-i-exist po ang Smyrna Church ngayon sa Turkey. Yan po ay nagiging syudad. At alam niyo po ba, ito po, ang sabi dito na, do not afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put you in prison to test you. Alam niyo po ba, sa panahong ito, during the reign of Domitian, nakilala po ba natin si Domitian? Yung emperor ng Roma, na siya po ay nag-execute po ito ng grabbing hearts. Okay? Si Domitian po ay kanya pong pinipersecute ang church ng Smyrna. Siya po ay he declared himself as Lord and God. Biro mo, magkaroon ka ng emperor. This is true story, Magkaroon ka ng emperor na nagde-declare na siya po ang Panginoon at siya ang Diyos. And he wanted to be worshipped. Siya ang gusto po niya, nasampahin po siya ng empire. He is very authoritarian leader. Amen. Harsh rule, meron po siya mga harsh rule. Punishing opponents through public executions and brutal torture. At si Domitian po was the first emperor of Rome to institute the persecution of Christians in empire-wide policy. So, ibig sabihin, all Christians in the empire are now in danger of being persecuted. So Domitian knows the cruel as the persecution of Christians, the kind of emperor Smyrna is facing. So ibig sabihin mga kapatid ko, itong emperor na Roman emperor na si Domitian, syempre yung Smyrna Church, mga Christian Church, dahil ayaw mag-worship sa Kanya, ayaw magpasakop sa Kanya, dahil kay Kristo lang po nagpapasakop ang Smyrna Church, nag-i-impose po siya ng policy, ng harsh rule. Pinagpapatay po niya ang mga Kristiyano sa Smyrna Church, pero sa kabila ng lahat, Jesus challenges, encourages sa church na Smyrna. Ang sabi po niya, be faithful unto death. Hello, church. Alam ng Diyos ang lahat ng kalungkutan mo, lahat ng kapighatian mo, lahat ng problema, lahat ng pagsubok, lahat ng pinagdadaanan mo. Amen po ba? Ang sabi ng doon, bilang ng Diyos yung mga buhok natin, balahin po natin. Alam ng Diyos kung ilan ang nalalagas at ilang nanatili. Ganun siya ka-powerful God. Sino nakakabilang sa buhok? Pero ang Diyos bilang niya lahat. Kaya lahat po ng kapighatian, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, ay alam ng Diyos yan. Amen. Lahat ng naninira sa iyo, alam ng Diyos yan. Amen po ba? Amen. Lahat po ng bigat mo, sakit at karamdaman ay alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos, kailangan mo ng asawa. Kailangan mo ng anak, kailangan mo gumaling. Kailangan mo magtapos sa pag-aaral.
Lord unto death. Amen po ba? Ibig sabihin po, just perform your duty, your obligations, your loyalty to God. Amen po ba? Kahit gaano kahirap ang buhay, sumamba pa rin, manalangin pa rin. Amen po ra, magtiwala pa rin sa Diyos. Amen po Amen. ba? Sumamba pa rin, maglingkod pa rin sa Panginoon. Kahit gaano kahirap ang buhay, sumamba pa rin sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, see you on Sunday. See you on Sunday.